Palagi mong pinirito ang isda sa maling paraan at hindi mo ito alam. Kung piniprito mo ang isda sa bahay na ganito, sa pamamagitan ng direktang pagtapon nito sa mantika, mali ang ginagawa mo. Sa ganitong paraan, hindi magiging malutong ang iyong isda at magtatapos ka sa pag-splash ng mantika sa buong kalan mo. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pinakamalutong na isda sa mundo. Lahat sa pamamagitan ng paggamit ng tubig. Tama, tubig. Narito, meron akong humigit kumulang 14 na onsa ng tilapia fillet. Ngunit maaari kang gumamit ng anumang dami at uri ng isda na gusto mo. Simulan natin sa pagsison ng ating isda. Narito, pipisilin ko ang kalahating dayap. Magdadagdag ako ng kaunting itim na paminta, kaunting turmeric, kaunting lemon pepper, at tatapusin ko ito sa kaunting asin. Ngunit syempre, maaari mo itong isizon ayon sa iyong panlasa. Ngunit kung gusto mong subukan ang paraang ito, palagi ko itong ginagawa sa bahay. And palaging maganda ang kinalabasan nito tuwing ginagawa ko. Pagkatapos, haluin lang ng mabuti ang lahat upang magsama ang mga sangkap. Kapag tapos na yon, hayaan itong mag-marinate ng hindi bababa sa 10 minuto. Samantala, ipapakita ko sa inyo ang sikreto sa pagiging malutong ng ating isda. Kukuha ka ng isa pang mangkok at magdadagdag ng isang tasa ng all-purpose flour, isang tasa ng cornmeal, at kaunting asin. Pagkatapos, haluin mo lang ito ng mabuti. Ngayon, ganito ang gagawin natin. Kunin mo na ang maayos na na-season na isda at i-coat ito sa pinaghalong harina at cornmeal. Siguraduhin na ito ay maayos na nakabalot sa lahat ng panig upang maging maganda at malutong ito. Ngayon narito na ang malaking sikreto. Maghanda ka ng lalagyan ng tubig sa tabi. Kaya lubos na isawsaw ang isda sa tubig. Pagkatapos ilabas mo na ito. Hintayin mong matanggal ang sobrang tubig. Kapag huminto na ito sa pag-drip, ilagay mo na ito sa mantika. Gagawin ko ito isang beses pa para maging malinaw. Kunin ang maayos na nakabalot na isda at isawsaw ito sa lalagyan ng tubig. Ilagay ito sa labas at hintayin mong huminto ito sa pag-drip. Kapag huminto na ito, ilagay mo na ito sa mantika. At ano ang bentahe nito? Tulad ng nakikita mo, kaya kong ilapit ang kamay ko sa kawali at walang kahit isang patak ng mantika na tumatalsik. Nakakatulong ito upang mapanatiling malinis ang kalan dahil hindi ito nagiging madumi at malangis. At ang pangunahing bagay ay ang prosesong ito ay ginagawang sobrang malutong ang isda. At ipapakita ko sa iyo. Narito, handa na ang ating isda at nan mo ito, sarap na sarap at perpektong tuyo. Gagamitin ko ang tinidor dito at pakinggan mo ang tunog ng pag-crunch. Kahanga-hanga, hindi ba? Kaya siguraduhin subukan ito sa bahay. Tiyak na ito ang pinakamasarap at malutong na isda na natikman mo na. Yan ang tip para sa araw na ito. Sana nagustuhan mo ito. Mag-ingat ka at magkikita tayo sa susunod na video.